Good morning! For today's video, kami ay pupunta sa Calamba. Ayusin na namin yung transfer of ownership ni Chloe, yung nabili naming sasakyan mula sa Automart. Una namin ay HPG. So, kuha tayong HPG clearance. Tapos punta kami sa Registry of Deeds and then sa LTO. Tingnan natin kung tama yung steps na yun kasi ang dami kong tiningnan sa mga ibang website. Iba-iba yung steps eh. Pero yung iba, yun, kumukuha mo ng HPG clearance kasi mas mabilis daw yun. Kakagaling ko lang sa City Hall ng Calamba. So yung first step ay pumunta kami sa HPG sa Calamba, sa San Vicente Lim. Tapos inassess yung papers. Tapos pinapunta ako dito sa City Hall ng Calamba para magbayad sa Land Bank. Tapos ngayon babalik tayo sa HPG, sa Crime Laboratory naman daw. Ayan, tapos na yata after 5 years. So pipicturean yung sasakyan kasama yung police. Ayan si Man. Grabe, ang tagal. Di pa kami kumakain. And 2:35 na. Ginabi na kami. Binabawi ko yung sinabi kong mabilis lang sa HPG. 6 hours kami doon from 8 a.m. to 3 p.m. 7. Almost 7 hours. Mga 2 something. Kaya, grabe. Tapos, hindi pa namin nakuha yung clearance. Babalikan pa bukas ng umaga. Kaya, bawi. Yung nabasa kong 30 minutes sa Krami yan eh. So, di ko sure kung laging ganun dun. Pero dito, pag na-experience namin. Day 2 ng pagkuha namin or pag-asikaso namin ng transfer of ownership ni Chloe. Kakagaling lang namin sa HPG. Nakuha ko na yung clearance. Ayan. Bis lang. Pinasa ko lang yung claim stub, which is yung resibo ng binayaran sa Land Bank. And then mga after 5 minutes tinawag na yung pangalan. Tapos sabi sa akin sa LTO na. So ngayon papunta na kami ng LTO Calamba. Papasa yung mga requirements. Pero papa-photocopy ko muna kasi malamang-lamang kailangan ng photocopy. So yun lang, tip lang. Lahat ng original i-photocopy nyo ng at least 3 copies. LTO na kami. Stencil pala siya uli dito. Bukod pa dun sa HPG. Hindi tayo pinya. 70. Yan, bumili kami pinya. Nandito kami sa Kalawan, Laguna. Mag-aayos uli kami sa LTO eh. Kaya dito napadaan kasi LTO Calamba kami. Maganda yung pinya dito sa Kalawan. So bumili na rin. Nakatapos lang namin sa LTO. Ayan, hawak ko na yung ORCR na nakapangalan sa akin. After 4 hours kami today sa LTO. Pero yung total, 3 days lang namin inasikaso lahat-lahat. So, okay naman. Ganun lang pala mag-transfer of ownership. HPG. Pero kompletuhin nyo muna yung papeles. Tapos magpa-HPG kayo. Registry of Deeds. LTO. Ayun. Kaya 3 days. Yung favorite naming coffee shop sa Cambodia at Thailand, meron pala dito. Cafe Amazon sa PTT din. Nakakatuwa sa sobrang gulat namin. Ito, na-try natin sa Calamba. Nasa Calamba ka. Same lang din may ano. Ako espresso.
Yung price. Ito din yung lagi ko iniinom doon. Tapos yung mahal ito. So kung ano yung menu doon, meron din dito. So supposedly, marami na rin palang cafe Amazon dito. Meron daw sa Tanawan, meron sa Lipa. Pero ito yung first na nakita namin. Pati yung ambience sa loob, kamukha. Nakakatuwa, para kami bumalik ng Thailand. Sorry mga kaibigan. Ito, 150 siya pero ang laki niya. Tingnan nyo, mura na. Tapos sabi ni Mahal, masarap daw. Tsaka Same mas- lang yung lasa. Parang mas less ng konti yung yelo. Doon Oo. kasi talagang kitang-kita mong nagmumukadkad ng yelo. So if taga Kalamba kayo or malapit, yan, try nyo yung Cafe Amazon. Para na rin kayo ng Thailand or Cambodia. At dahil hindi pa ako nagla-lunch, nag-stop over or huminto kami dito sa 7-Eleven. Sa Kalamba pa ba to? Guess what? Para sa ating mga vegetarian viewers dyan, meron ng beefless tapsilog. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, beefless tapsilog. Green Rebel ang may brand siguro. Kasi ayan, parang partnership ng Rice Mill Express ng 7-Eleven. Buksan natin kung anong... Ay, nainit. Parang nasunog ano. Hindi, madilim lang. Ayan, pag maliwanag. Tapos sinangag. Kakatuwa. Teka lang, tikman natin. Pasensya na sa quality. Hindi ko nadala yung aking DJI dahil nagmamadali kami kanina. At yun nga. Beefless tapsilog. Ayan ang itsura niya. Wala nga lang suka, no? Kasi usually pag nagtatapsilog may suka. Dapat may pasuka sila. Let's try. At least iba yung brand ng beef. Ng mock beef or ng plant-based beef. Hindi unmeat. Kasi kung unmeat, alam na namin yung lasa nun. Tikman ko yung beef lang. Manamis-namis yung beef. Yung plant-based beef, I mean. Tapos parang toasted siya. Hindi ko mawari ang lasa. Hindi naman masama, pero parang masyadong toasted. Kakatapos lang bakunahan ng mga babies, pero si Pretty hindi siya nabakunahan kasi sabi ni Doc, mukhang meron siyang mange. So, kailangan i-treat daw yun. Babalikan siya sa Monday, i-injectionan siya lang para sa mange. Ngayon, meron kami natira dito white corn. Hindi masarap. Gagawin ko na lang swam na mais. Ayan, para magkalasa. Kasi noong nilaga namin, hindi masarap. Kuha tayong malunggay para ilalagay natin. Sige, naiinom yata si Paris. Kuha tayong malunggay at yan yung gulay na isasahog natin. Maliit pa yung malunggay namin kasi nung may talim na bataw, parang na talo yung malunggay na matay. Inano kasi siya. Parang pinamahayan siya nung bataw. Grabe pala yung puno ng bataw. Dito tayo sa garden Gerald. It's almost sunset. Kikita nyo sa likod. Pero hindi kita yung sunset dito. Ayan. Dito ulit tayo sa garden. Ayun, ang liit ng malunggay. Tamantalang itong ang lagu-lagu. Buti na lang walang ahas Kakatakot din. Ito. Liit pa ng malunggay. Pero kailangan natin. Yan pa lang yung dahon. Sobrang konti ng ating nakuha. Ayoko namang lahatin at baka magtampo yung malunggay. Pwede na to. Basta magkamalunggay lang yung ating iluluto. Yung mga papaya namin nahihinog na. Yung iba nga nakain na namin Yan. Hinog na yung iba, yan naninilaw na yung nasa ilalim. Yung lalaki nakakatuwa talaga Tapos dito naman yung kangkong namin. Yan, medyo konti siya ngayon.
Pero mabilis yan dumami. Ang ganda ng bundok ngayon. Kitang kita. Ito na yung mais na scrape ko na siya mula dun sa kanyang katawan. Tapos bawang, sibuyas, luya, and yung aming kikiam, yan yung sahog. Tapos malunggay, may konting heavy pa, as in super konti. Yan. So igigisa lang naman yan, tapos titimplahan yung sabaw ng salt, pepper, ganun. So ayun, yung heavy, magpapalasa dyan. Ipriprito ko muna yung kikiam. Tapos hahanguin natin siya uli bago tayo mag-gisa. Itong kikiam na to ay nabibili namin sa SNR. Bobo yung tatak. As in bobo. Masarap siya. Para sa mga pescatarian. Fish kasi. Gawa siya sa fish. Tapos may mga veggies. Pwede na nating hanguin pag medyo nag-brown na siya. Yung reason kung bakit ko siya hinahango kasi mamaya yung mais papalambutan natin, may sabaw. So mauubos yung lasa nito. Mapupunta lahat sa sabaw. So next, gisa na natin yung bawang. Medyo i-brown ko yung bawang kasi masarap yun pag may sabaw na brown siya. Yan po pala yun. Medyo brown na yung bawang. Lagay ko na rin yung luya. Tsaka sibuyas. So habang ginigisa ko to, share ko lang din sa inyo. Di ba si Chloe ay nabili namin as repossessed sa Automart. Sobrang in fairness sa Automart.ph. Sobrang supportive nila. Kasi nung inaayos namin yung transfer of ownership, may kulang na document si East West Bank, which is yung partner nila. Bale si Chloe ay under ng East West Bank nung sa first owner. So nag-email ako sa kanila. Actually tumawag pala muna ako. Hindi, nag-text ako, tsaka nag-email, tsaka tumawag. Para lahat talaga malaman nila may kulang. After 2 days, naipadala agad sa email yung kulang. Kaya kanina, naihabol namin. Today is a Friday. Naihabol namin sa LTO. So, 3 days lang naging process namin. Kaya, sobrang ko sila. Tawag doon, mare-recommend kung gusto nyo bumili ng repossessed cars. Kaya ilagay na natin yung ating mais. Bigyan ko na ng konting tubig. Aray. Sakit ng skin. Sabihan na natin. Papalambutin naman natin yung mais dyan. Masali pa yung lava. Dagdagan ko pa yung sabaw. Tansya-tansya lang ako magluto. Ay, shucks, yung pala heavy. Hindi ko na isama sa paggigisa. Nagkukwentuhan kasi tayo. Okay lang din, mamaya na lang siya. Para mas mapalambot yung mais. Pag may alat kasi, medyo magiging matagal yung pagpapalambot.
I think. Opinion ko lang yun. Okay na siguro yun. Kumukulo na yung ating swam na mais. So, titimplahan na natin siya. Nalagay ko na tong heavy, ilalahat ko na to. Masarap to, sa SNR namin to nabibili. Medyo maalat lang kaya. If ganito din yung heavy nyo, huwag masyadong marami. Or pwede nyo ibabad sa tubig bago nyo. Tapos lagyan natin ng pepper. Titikman ko muna yung alat niya mamaya. Pag kulang pa, maglagay din akong salt. Matabang pa. So, lagyan ko ng asin. Lagyan ko na yung konting patis. So, lagyan na natin yung ating kikiam tsaka malunggay. Tikman ko ulit. Naiiba kasi yung lasa kapag may malunggay na mas sumasarap. Takman ko lang tapos okay na yan. Ito na yung ating fish tapa. Tapos ito yung dilis. And yung ating swam na mais. Yan. Okay, magdi-dinner na. Kalasa yung mais kasi nga yung nilaga namin yan matabang. Iba talaga yung mais na putik dyan sa Nueva Ecija. Yung binibili namin natin ang ihaw. Ayan. Fish tapa. Mas bati lang ito nabibili. Wala kayong mabibili nito dito. Ilo yata na. Hindi, dito sa Maynila. Wala. No heat ko sunod. Mas okay. Mas malambot. Nantok na ako. Buong araw kami nag-ayos sa LTO tapos ayan, pagdating bakuna yung mga aso. Buti nga home service. Buti may nag-home service dito sa amin sa restaurant. Bait ng vet. Ano tawag sa'yo? Ito yung municipal agriculturist. Mabet din. Kaya tayo. Dinis. Wala pa akong mic, hindi ko marinig yung lutong. Ang lutong ng dinis.